Sa una, may kaakibat na pag-alangan ang DILG sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Paano tinanggap ng mga lokal na pamahalaan ang hamon na iangat ang kanilang pamamahala? Papaano nila sinimulan at tatapusin ang hamong ito? Sila ba'y nasiyahan sa mga proyektong ito? Ang DILG ay naniniwala sa kakayahan ng ating mga lokal na pamahalaan. Sa patuloy na pagseserbisyo, sinisigurado ng DILG na ang pagpapatupad ng mga proyektong ito ay daan din tungo sa katuparan ng mga outcome areas. Yung mga produkto na mismong nanggagaling sa aming barangay ay madaling mailabas because of that project. I would like to thank the Daang Matuwid program of the national government under the King administration, through the Department of Interior and Local Government, and also the local government unit of Ballesteros for choosing our barangay. Dati-dati po itong kalsada pong ito ay lubak-lubak at nahihirapan po ang mga transportasyon na pumunta dito, lalong-lalo na yung mga tricycle at yung mga kuliglig, lalong-lalo na pag-ulan. Pero ngayon, napabilis na ang pagdadala ng mga farm inputs and outputs from the farm to the market, increasing agricultural productivity and reducing losses by our farmers. We'd like to thank the national government, lalong-lalo ng DILG at saka ang LGU ng Ballesteros sa pag-implement po ng project na ito. Hindi ako pa dito nga kalsada, nagrigat tiyag talon, nagrigat tiyag ruwat ti apit, nga po iti dito nga kalsada, namayang kami nga giruar, kaya nagi-prepare iti pagtalunan. Kaya sapay ko sa may tuloy pa dito nga kalsada, nga gana malpas, tapno adupay iti manamayan nga manalon. At nga kalsada, akil tulong na dagiti manalon, hindi ako pa dito nga kalsada, pagpakaryada dagiti produkto da. No panunutom DJ 30 ti may nga kaban takkel nga may cut inti neto dagiti manalo na yun. Pagyamanan ti gobyerno ta dayto nga kalsada ket narugyan apel ako mata may lipat ko Nahihirapan pong pumasok yung mga sasakyan. So, yung mga farmers nahihirapan mag-transport ng mga produkto nila sa market kasi na mahirap pumasok yung sasakyan kasi very slippery, especially during rainy season. So, yung handling ng mga produkto nila, naapektuhan yung kalidad ng product nila. Kaya kung napupunta sa NBAT, ababa na yung presyo. It was a great relief to the farmer. And even lahat po ng dumadaan doon kasi mas mabilis na yung pag-transport nila. At bumaba na rin yung transport cost ng mga produkto nila. Doon sa mga pumapasok sa mga interior barangay, more or less mga 250 ang pasahe ng mga products nila going to NBAC Pampang. Noong una, walang masilungan ng mga nagtitinda at nababasa kami rito. Ngayon, gumanda na ang benta at lokasyon ng aming nagtitindahan. Naiayos ang pwesto para sa mga magugulay at dumami rin ang kita. Hindi, awan si paglininong ito, mabasa kami anin. Katada paglinungan min, kasi na ako, napintas benta mi dito yan. Kami ti gobyerno, taman po ditinikan na kami ti building, dagiti gugulay, itimintas ti naglaklako min. Pagsusulong sa pagiging Biyag dati lang ang may community kitchen at disaster. At sa LGU gym, ngayon ang gagamitin namin community disaster evacuation center. Marami din mga paraphernalyas na intact doon from equipment talaga para sa mga disaster victims in case of emergencies. They can cope anytime para at least hindi na sila lalabas. Lahat ng mga kailangan, mga food commodities, non-food, ay yun na rin yung mga community people, yung mga volunteers sa barangay. Talagang natatak din ang mga lahat ng mga. Mandato din ng DILG na isulong ang mga lokal na pamahalaan upang maging socially protective and safe.
Itong buhay po namin nung wala pa po yung BUB project po ng DILG. Bali, nahihirapan po kami ma'am na mag-i-give kasi po nag-isa yung balon sa Purok 5. Kasi talagang marami pong nagbago sa amin kasi meron na po yung na ibigay na galing po sa BUB ng DILG. Hindi na po kami pumipila ng madaling araw kay gabi. Tapos ngayon po, mga bata nga po sa amin, masayang-masaya po ma'am eh. Lagi-lagi na lang naliligo. Dati noon hindi. Kung kasi ma'am, isa pa yung tagwel ko. Nag-away-away sila ma'am sa pilahan, gigib. Yung ngayon maganda ma'am, nabigyan kami ng... Yung una po, talaga po, kulangin po kami ng balon sa aming barangay. Papasalamat po ako dahil meron po hulog po sa amin na isang unit po ng deep well po. Sa DILG, sa mayor po namin, pati din po sa kapitan po namin sa barangay. Maraming salamat po ma'am sa project na binigay po ng DILG. Dati, yung mga tao natin, akyat ng kilometrong bundok para lang makakuha sila ng water nila. More than 1 hour na paglalakad na paakyat-akyat. Siyempre yung DILG sa pagbigay kasi ako rin nararamdaman kung gano'n nakatulungan talaga ng DILG yung mga tao sa sinamnaman. Noong una, meron po kang gripo na hindi dekuryente. Doon po kami kumukuha noon ma'am ng tubig. Masyadong nahihirapan po yung mga bata dahil kukunti naman po yung nilalabas na tubig ng gripo namin. Simula nang dumating na po itong project na ito, napagaan na yung kanilang pagsasalok ng tubig at hindi na po sila nagbobomba kaya hindi na po sila nahihirapan at malapit na lang po ang pinagkukunan po nila ng tubig. Ay mahirap talaga noon mama, ang buhay namin nung wala pang tubig dito ay talagang kung saan kami mag-iigib ng pangpaligo ng mga bata o pangligo namin. Dati po, ang buhay namin noon, mahirap ang mag-igib kasi napakalayo po yung mga pump well o kaya deep well po. Hirapan yung mga tao dito sa amin. Ngayon na, need na mag-igib sila sa mga jetmatic o kaya artesian. Ngayon, may bawasan na kami. Nagpapasalamat po kami sa DILG kasi nakakatulong po sa amin dito na project na binigay ninyo. Kasi hindi po kami nahihirapan na mag-igib. Kaya ngayon masayang-masaya yung anak ko kasi every time na lang na ginagamit niya, ino-open na lang yung faucet, as in malapit na. Simula noon ma'am, nung meron na ito, hindi kami nahihirapan dahil meron na yung bawasan na katulungan namin sa pag-igib. Nakakatulong din lalo yung mga kababaihan, yung mga women's ma'am. Siyad na pupunta sila sa creek na maglalaba. Ngayon, hindi naman pa-beauty-beauty na lang sila. It is really wonderful that the municipality was able to put up the hospital because in the province there are very few municipalities with municipal hospitals. The district hospitals are a little far from San Mateo. I believe this is one of the noble deed na nagawa po ng ating municipal leaders sa kanilang persistence na pagtayo. Sa RH, ang daming mga nagvo-volunteer. Tapos, siyempre, noong meron ng hospital, creation of new positions, nadagdagan na yung employment rate dito sa bayan ng San Mateo. Nung na-build yung community hospital with the help of especially DILG, DOH, and the local government unit of San Mateo, nung na-build na yon, maraming services na nadagdag. Once na kailangan ma-admit yung patient from the rural health unit, i-refer lang namin siya sa hospital. Hindi na kailangan tumakbo pa yung patient to Santiago, to Kawayan. Kung kaya naman namin i-manage dito sa community hospital, dito na sila. Accessibility din sa patient. So, would like to thank, syempre, the local government unit of San Mateo, headed by our mayor, Mayor Crispina Agcawili, for this project, yung Integrated Community Hospital. Kasi noon, nung wala pa ito, nakikita namin na ang mga bata ay nasa kalye lang, naglalaro na kung saan-saan dyan. At yung iba naman ay nasa loob ng bahay at nahuhook sa mga computers. Siyempre, pag nandun sila, wala silang exercise. Pero nung nandito na sila, nandito na yung park natin, nakikita natin na nandito sila, naglalaro. At sa hapon, nakikita mo rin na may mga magulang kasama ang kanilang mga anak na naglalaro dito. So nakikita natin na may bonding na yung
mga bata sa kanilang mga nanay at tatay. Before kasi, yung tubig nanggagaling lang sa barangay water system Bawasan. Kapag tagtuyot, wala kaming tubig, kumuha kami ng tubig sa kapitbahay namin. Pero ngayon, nagpakabit na kami ng water system. Okay na siya, regular na yung tubig. Nung wala pa yung salin tubig dito sa lugar, sa aking nasasakupan, mangyari, bumibili kami sa bayan ng tubig. Yung tubig namin dito talagang hindi na pwedeng inumin. Maliban doon, kinakalawang kasi yung tubig galing sa poso. Kaya madalas doon na kami sa bayan. Nung wala pa itong salin tubig noon, talagang mahirap po talaga ang tubig dito. Kagaya pag maglalaba ako kasi talagang hirap na hirap talaga pa ang tubig. Pag maglalaba ako, mag-igib na yung mga bata, ilalagay sa drum. Kulang pa yung sa paglaba ko pag maglalaba po ako. Nung nagkaroon ng salin tubig dito sa aming lugar, kaya naman yan, hindi na kami bumibili ng tubig sa bayan. Yung sabong ba iniinom namin, kagaya niya may naglalaba. Kailangan maalis mo na yung nasa kwan bago kami kukuha ng inom. Nagpapasalamat ako dahil dagdagan yung kwan kay hindi na ako umiigib minsan. Ay, mahirap kasi noon kasi walang tubig. Nag-iigib kami sa gripo, pero malayo dito. Mga bata, pag minsan nakakasakit, medyo ginhawa kasi may nawasan na. Madali na lang kasi pag pinuksan na yung tubig, ayun. Hindi na mahirap Nagkaroon ng project na ganyan, parang nakasave time po kami kasi malakas yung tubig. Pwede namin sa kanya-kanyang bahay po yung post. At tulad ko po na mahilig ng garden, mga garden ko po, magaganda na, mga alal na yung mga flowers ko kasi nga yung sagana na po ng tubig. Dumating na po yung puwasa. Yung parang bang naulanan na sila ng tubig na pila-pila rin yung pag-iimbak ng tubig na para meron silang. Kaya sa Panginoon, sa ibinigay na biyaya po ito sa amin, talaga po napakalaking biyaya po. Sa bumubuo ng project na ito, maraming pong salamat. Mahirap po talaga pagka wala talagang tubig dito. Umiigib kami sa dam. Tapos may ibang source nag-iigib kami. Actually, meron pang isang source din dito, kaya lang schedule din yung dating ng tubig. Ito na lang at nagawa itong project na ito. At least malaking bagay na katulong. Siyempre, pagka sa tubig, alam naman po natin na importante ang tubig. Lahat po na sa buhay kailangan ng tubig. Paghugas ng plato, panligo, lahat na ay talagang pagka walang tubig, malaking problema. Ang mga ito ay naisakatuparan dahil sa pagiging accountable, transparent, and effective local governance ng ating mga local chief executives. Ang naitulong sa amin ng BUB, malaking bagay, especially sa mga farmers natin. Yung before, binubuhat. Parang doon sa area, actual site, para nila, binubuhat na labas highway. Kaya nung dumating yung BUB natin, nagawa yung kalsada, siyempre makaraan na yung kalsada, maabot na mismo yung mga vehicle natin na maghahakot ng mga production nila. Kaya mga kuliglig, maabot na rin, hindi na kakatay-katayin na. Yung mga projects from DILG, napakalaking tulong yan dahil of course, fourth class municipality tayo, hindi sapat ang ating pera for the different projects that we want to undertake dahil meron tayong budgetary constraints, napakalaking bagay itong funds coming from DILG. Pagkakaisa at mataas ng task ng pamamahala at naaayon sa tinatadhana ng batas upang isulong ang aming vision at mission tungo sa isang matatag na pamayanan. Sa kabila ng maraming limitasyon ay nakaya naming mapagtibay ang balangkas sa pag-unlad sa pamamagitan ng matinong pamamalakad. Our clear vision fueled towards excellence, leadership and service is our motivation and arm to remain focused to sustain development gains. Being a very small LGU, blessed with meager resources. Well, nakatulong to sa maraming bagay. Nung tinatayo pa lang yun, siyempre nagkaroon ng trabaho yung mga tao dito. Local. Yung mga sa tindahan natin ng mga hardware dito, nagkaroon din sila ng sales. So, mula nung naitayo yan,
yung level 2 natin ay medyo nabawasan talaga yung mga sakit na related sa pag-inom ng tubig. So, salamat sa ating NGO, PD, and sa regional director, at siyempre sa national na rin dahil nabigyan tayo ng yung tinatawag nating BUB. Nung dumami ang mga pasyente na hanggang sa along the hall na nakahiga ng mga pasyente, naisipan ng local government unit ng San Mateo na mag-put up ng expansion. Kahit wala kaming maraming pera noon, ay talagang lakas loob na nag-put up tayo ng isang 10-bed hospital na annex. During our construction, konti lang yung pera ng LGU. Ito ay karamihan mga contributions from mga stakeholders. At ang mga taga San Mateo dito ay talagang nakita natin yung kanilang bayanihan spirit. Pamura yung aming construction ng hospital dahil sa pagpapakain ng mga iba't ibang organisasyon. Hindi namin magagawa ito kung wala yung mga taong o ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa amin. In 2011, when the Department of Interior and Local Government gave us an amount for the Performance Challenge Fund of the DILG, I know na mahirap talagang mag-umpisa, lalo na kahit na marami kang gustong gawin, ang problema natin is pondo. But then, habang tumatagal at marami na kaming na-improve na mga facilities, napalago at naparami ang income ng local government unit. Malaking tulong at malaking bagay sa amin. Hindi lang yung pagkakakitaan ng pamahalaan, kundi yung nakatulong tayo sa ating mga kababayan. Ang Villaverde is a 5th class municipality. It's the smallest municipality po in the province of Nueva Vizcaya. We have already declared our municipal gymnasium which has been constructed starting 2011 and then natapos po siya the middle of 2013. So we really felt the need to come up with a kitchen considering na i-declare na namin siya as our evacuation center. So we'd like to thank of course the DILG for continuing to give recognition and appreciation to LGUs like us. It is a good working relations between our local government unit and the DILG kasi we also have had our share. So sa lahat po ng mga munisipyo na kagaya ng Villaverde, I guess nothing is impossible if we really have to invite all the other stakeholders to participate, be part of the programs of the LGU. And good planning matters a lot. Good budgeting matters a lot. I always say that in Villaverde, the gem of the municipality are its people. People would feel and would have an inkling that they really are being cared for and they are also part of the programs. Ang mga proyekto po namin coming from the PCF will not only be project of the municipio itself, of the LGU, but it becomes project of the people. Matapat at responsableng pamamahala sa LGU ang simula.